Guys, may tip ako sa inyo. Kahit anong oras kayo magputol ng tahid ng mga manok panabong ay pwede. Kasi normal kasi na tuwing maaga nagpuputol ng tahid para hindi madugo ang pagputol ng tahid. Pero may pamamaraan. Katulad ngayon, ang kainitan, alas 2:30, mainit ang mga paa nila, ulo, madugo pag hindi nyo ginawa ng paraan. Tingnan nyo ito, puputulan ko, mahaba na ito, magdadalawang taon na kasi ito. Ayan, hindi ko pa nababawasan yung tahid, kaya lang talaga namamalo na ito, nasasaktan na ako, delikado na. May pamamaraan para hindi masyadong madugo pag pinutulan siya ng tahid. Ang gagawin lang ninyo, babasain ninyo ang mukha ng manok, gaya ng ginagawa ko ngayon. Babasahin nyo yung mukha, yung hindi naman sobrang maliligo na, basta basahin lang nyo ang mukha. Tapos basahin nyo ang paa nya, basahin nyo yung paa ganito, babasahin nyo yung mga paa nya. Kasi kaya ginagawa ko, binabasa ko yung paa nya saka mukha para maalis yung init ng katawan niya, para yung dugo hindi malakas ang pressure, mababawasan siya. Kaya pag pinutol mo siya, hindi siya madugo. Ihintay mo muna malamig na yung paa niya. Pag malamig na siya, kagaya ngayon medyo nalamig na, mainit kanina bago ko pinasa, pero ngayon nung mabasa ko, medyo lumamig, babasain yung ganyan, tapos saka nyo putulan. Mag-prepare kayo ng lagari sa bakal, ganyan ito. Tapos mag-prepare din kayo ng uling ng kahoy, kahit uling ng bao pwede yan. Saka prepare kayo ng bato. Ganito ang gagawin nyo. Saka sako, maganda rin kayo para dito nyo ilalagay siya. Gagawin nyo, pukpukin muna ninyo yung dulo ng tahid mga 3 beses. Huwag lang masyadong malakas, yung tama lang para maano siya. Pero dugo hindi masyadong, magkakadugo rin to, pero hindi madami, normal lang. Hindi tulad ng hindi mo ginawa ng paraan, talaga napakadugo. Pero ito hindi masyado, normal lang siya. Pupukpukin nyo ng mga 3 beses, yung tama lang ang lakas. Ganito. Saka nyo i-proceed na yung pagpuputol. Medyo patagilid ng kaunti, mga bawasan ninyo mga kalahati, ganyan. Alisin nyo yung talim kasi nakapanakit na siya, delikado na pag namalo. Kikita ninyo, wala itong gasinong dugo. Pero pag pinutol nyo ito na hindi nyo binasa ang mga paa nya at mukha, sigurado anong daming dugong lalabas dyan. Kasi nasubukan ko na dati yun. Tigas na, matanda na kasi ito, hindi pa nabawasan pagkabata niya.
Tingnan nyo guys. Oh. Oh, wala siyang kasinong dugo. May dugo man giti lamang siya. Pero kung hindi ko binasa ang paa niyan at ulo, mukha, sigurado ang daming dugo niyan. Pwede na rin hindi lagyan ng kuskusan ng uling kasi wala naman siyang dugo. Kasi dati sabi ng mga tiyuhin ko at yung ama ko, kasi sila tuwing umaga nagpuputol para hindi raw madugo. Sinubukan ko magputol ng tanghali. Ang ginawa ko kasi pag mainit nga naman ang paa ng manok, siyempre madugo yan dahil tanghali na. Pero may pamaraan naman tayo dyan, tulad ng ginawa ko ngayon. Kasi yung iba, hindi ko naman nilalahat, may mga pamamaraan sila para pabatain ng manok na kanilang panabong, para sila ay makagulang sa kanilang mga kalaban. Ang ginagawa nila para mapabata itong edad na halimbawa 4 na taon o 3 taon, gagawin nilang istagyan ang kahid nila. May ginagawa silang pamamaraan gaya ng maglalaga sila ng mga kamuti, saging, baklang ng saging. Tapos pag mainit na yon, isusulbot nila yung tahid ng ilang minuto. Pag itusok na nila doon, pag inalis nila, matatanggal yung balat nung tahid, yung pinakamagulang, ang matitira yung mura. Magmumukhang istag sila pag naalis na yung magulang na balat ng tahid na yun. Magapalit ng ano yun ang matitira yung mura Pero masakit sa manok yun, di ba pwedeng talian ng ng lubid. Pero sa akin, hindi ko gagawin yun. Kasi kung nakapangdaya man ako sa ulutan or nakalamang ako ng pag-ulot dahil nagmukhang bata yung manok ko, nagulangan ko yung kaulutan ko, hindi rin ako masaya doon. Kasi aliwan ko lang ang sabong. Kung mananalo ang manok ko sa pandaraya dahil ako'y nakagulang sa ulot, hindi ako masaya. Kaya hindi ko gagawin yun.